ko'y kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Umupo po ang kapulungan at awitin po natin ang may bilang 179. Ang salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po natin purihin ng buong puso ang ating Diyos na nag-iisa, ang ating Diyos na walang katulad, ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Tayo po lang with all my heart I sing, I'm living for your name. We long to give you praise, I'm living for your glory, Lord. Tayo po lahat, those four words. Those four words with all to say. Lord, you take my breath away. Still my soul cries out, you are holy. And as I look upon your name, circumstances fade away. Now your glory stills my heart. You are holy. You are holy. For you are holy. You are holy, Lord. Evermore. Evermore my heart will sing.
above all, I live for your glory. Even if my world falls, I will say, above all, I live for your glory. We're pwede awitin lost for words. Lost for words with all to say. Lord, you take my breath away. Still my soul cries out. You are holy. And as I look upon your name, circumstances fade away. Now your glory fills my heart. You are holy. For you are holy. For you are holy. You are holy, Lord. I will not evermore. Evermore my heart will sing. Above all, I live for your glory. Even if my word falls, I will sing. Above all, I live for your glory. Patuloy natin ibigay ang mataas na papuri para sa ating Panginoon. Ang ating Diyos na mahal, ang ating Diyos na maawain, ang ating Diyos na makapangyarihan. Tayo pa lahat, you are holy. You are holy. Holy, you are holy. You are holy. Holy, you are holy, Lord. You are holy, Lord. We say, you are holy. You are holy, Lord. Holy, for you are holy. For you are holy. You are holy, Lord. Evermore. Evermore my heart will say, above all, I live for your glory. Even if my word falls, I will say, above all, I live for your glory. And ever in my heart, evermore my heart will say, above all, I live for your glory. Even if my word falls, I will say, above all, I live for your glory. What do you above all? Above all, I live for your glory. Worthy na above all. Above all, I live for your glory.
only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. From now, that's just the way it is. So you got the Lord. No, you got the Lord. From before time began, you were on your throne. You were God the Lord. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You were God the Lord. Unchangeable. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. Unchangeable. Unchangeable. Unshakable, unstoppable, that's what you are. You are God the Lord, from before time began. You were on your throne, you were God the Lord. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You were God, Lord, the unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Umupo na po ang kapulungan. Pangihanda po tayo sa mensahe ng Diyos. Pakinggan po natin ang awit ng ating koro.
Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng banal na salita na dadalhin po sa atin ng ating mahal na DS, Pastor Danilo Cortejo. Purihin at pasalamatan po natin ng Diyos sa umagang ito. Good morning po mga kapatid. Medyo siglahan po natin ang ating po mga pagtugon. Good morning po mga kapatid. Parang wala na bago. Una po ay nais namin magpasalamat yung bumubuo po ng ating prayer worship team. Sa kauna-unang pagkakataon po, tayo po ay nakapagdaos na ng ating pong live stream sa ating pong Facebook page. Patuloy po nating inaanyayahan ang bawat isa na maging kabahagi po. At hindi lang po basta kabahagi, kundi i-share po natin ang ating pong link sa ating pong mga kapatid upang makasama din po natin sa nasabi pong gawain. At gayon din naman po, gaya po ng napagdesisyon na ng ating pong minamahal na konsilyo, ang ating pong prayer worship ay meron pong offering. Kaya po, kung kayo po ay nais mag-offering, nandiyan po yung ating mga diakonisa, upang lumikom po ng ating pong mga offering, yung ating pong pagkakaloob. At gayon din naman po, hindi ko po nabanggit to sa ating nakaraang council meeting, pero ngayong linggo po ay meron tayo dapat special offering. Tayo naman po ay hindi nagdadaos ng special offering, kundi kumukuha lang ho tayo ng mga kapatid na maaari po magkaloob para po sa Unida Biblical Seminary. Ngayon po ay ang kanilang anibersaryo na kung saan ang magiging proceed po ng ating pong ipagkakaloob ay para po tugunan yung mga pangangailangan po ng ating pong seminaryo. Alam niyo mga kapatid, ang ating pong seminaryo, marami na po nakapag-aral dito na naging manggagawa po ng ating Panginoon. At sa darating po mga panahon, ay alam ko po may mga hinuhubog din po tayo mga kabataan upang maging estudyante ng ating pong UBS sapagkat ang inyo pong mga manggagawa, kamukha po na nabanggit ko nung pong nakaraan, mas marami na po ang senior kaysa po sa mga juniors. No? Kaya mga kapatid, yung pong mga kinakatok at sa alam niyo naman po, kayo po itinawag para sa ministeryo ng pangunguna, lalo na po ang pagiging manggagawa o pagiging pastor, tayo pong lahat ay welcome para po sa ating seminaryo. Okay po? So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, Holy is your name, mga kapatid. Sa 2 linggo po nating pag-aaral, tungkol po sa 10 utos na ibinigay po ng Diyos sa kanyang bayan, sa pamamagitan po ng kanyang lingkod na si Moises, ay hindi po maaaring hindi natin talakayin. Sa Bible study po ng Zone 2, tinalakay po namin kaunti yung konteksto po ng 10 utos o sa bawat utos upang mas lubos po nating maunawaan kung saan po nanggagaling ang Diyos at ano po ang nais niyang iparating para po sa kanyang bayang Israel. At kapag tinalakay natin ang 10 utos na ito, kailangan pong balikan din natin ang nauna pong kabanata, yung chapter 19, upang makita po natin ng buong linaw ang setting ng kwento at sa gayoy ma-appreciate po natin kung paano pong tinipon ng ating Panginoong Diyos ang kanya pong bayan upang makipagtipan dito. Gaya po ng ating minisay last week, meron pong humigit kumulang na 1.5 to 2.5 million. Mga kapatid, ganoon po karami ang mga Israelitang lumabas mula po sa Ehipto. At makikita nating sumang-ayon po silang lahat o sumang-ayon po yung bayan sa pamamagitan po ni Moises bilang mensahero ng Panginoong Yahweh na susundin nila ang mga utos ng Diyos sa pamamagitan po ng bawat lipi. Bakit nga naman hindi sila papayag sa tipan na sundin ang utos ng Diyos? Gayong napakaganda po ng pangako sa kanila ng Diyos na si Yahweh. Basahin po natin ang bilin ni Yahweh kay Moises na sasabihin niya sa kanya pong bayan. Mula po sa aklat ng Exodo chapter 19 verses 5 hanggang 8. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayong magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi.
kayo gagawin kong isang kaharian na mga pari at isang bansang banal. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng inuutos sa kanya ni Yahweh. Sila namay sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng inuutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Ito po yung sinasabi nating setting. Nag-uusap na po sila ng Panginoong Yahweh, pinababa para po sabihan yung kanyang bayan tungkol po sa kasundo ang nais ng ating Panginoong Diyos. Subalit sa kabila po nito mga kapatid, batid namin din po ni Yahweh ang kahinaan po ng kanyang bayan. Sapagkat ilang araw at gabi lamang po si Moises sa bundok ng Sinai, may nagaganap na pong kaguluhan sa bayang kanya pong hinirang. No, kaya po sa chapter 20, ito na po yung sa 10 utos, ay ibinigay niya ang kabuuan ng kanyang utos upang maging gabay ng kanyang bayan at maging panuntunan ng kanilang mga buhay bilang isang bayang hinirang. Sa ating pong pag-aaral, tinalakay na po natin ang naunang 2 utos. Ang una, sa aklat po ng Exodo chapter 20 verse 3, ito po yung unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sabihin nga po natin, 1, 2, 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yan po yung una. So malinaw po sa utos na ito kung kanino lamang sila sasamba. At ito po ay sa isang tunay at buhay na Diyos na si Yahweh. Sabi po na isang komentary, this commandment was about the proper object of our worship. Siya lamang ang patutungkulan ng pagsamba. Huwag po natin kalilimutan mga minamahal na napakarami pong Diyos-Diyosan sa lugar po ng Ehipto. At dahil po sa mahabang panahon nilang pananatili sa lugar na ito, 400 years silang naging alipin, nagawa na rin nilang sumamba sa Diyos ng mga pagano. At maliwanag na hindi po sinabi ni Yahweh, tignan po natin, hindi po sinabi ni Yahweh na dahil marami silang kinikilalang Diyos, dapat ay siya ang number 1 sa lahat ng mga ito. Hindi ito ang gusto po o hindi ito yung punto ni Yahweh sa talata. Hindi ito ang gusto niya. Malinaw po ang sabi ni Yahweh, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. You shall have no other gods before me. Yung gods, marami talagang Diyos-Diyosan. Ayaw po ng Diyos na may ibang Diyos sa kanila pong buhay maliban sa Kanya. Ayaw ng Diyos na may kahati siya sa ating pong mga buhay. Marami kasi po ang nag-aakala na ang Diyos-Diyos ang tinutukoy po sa utos ay ang mga ribultong santo lamang o mga larawang inanyuhan. Hindi po, mga kapatid. Tandaan natin na ang lahat ng mga bagay na lubos nating pinahahalagahan sa buhay na ito ay maaari rin pong maging dahilan ng paglayo natin sa Diyos. Kaya nga po malinaw ang payo sa atin ng unang Juan 2:16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sinabi po ni Jesus, ang pinakadakilang utos, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Kaya po, ang unang utos sa bawat isa sa atin ay may kaugnayan kung kanino tayo dapat sumamba. At ito po ay sa buhay at nag-iisang Diyos ng ating pong mga buhay. Okay po? So ang pangalawang tinalakay natin last week ay ang ikalawang utos. Sabi po sa Exodo 20 verse 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Na po, kung ang unang utos po ay nagsasabi kung kanino dapat sumamba, ang pangalawang utos naman po ay pumapatungkol naman kung paano o paraan dapat sumamba.
No, sabi nga po, the first commandment, the who of worship. At yung the second commandment, yun naman pong pangalawa, the how of worship or the way of worship. Makikita po natin sa utos na ito na ayaw po ng Panginoong Diyos na sambahin siya sa pamamagitan ng mga idolo o idols o imahen. Tandaan po natin na gumawa sila ng gintong guya. No, gumawa sila ng golden calf sa pangunguna po ni Aaron upang pangunahan sila. Hindi nila ginawa ito upang palitan po si Yahweh. Tandaan natin, hindi po ginawa ang gintong guya upang palitan si Yahweh, kundi ito po ay larawan ni Yahweh na naglabas sa kanila sa Ehipto. Ang problema, ito na po yung sinasamba nila sa paniniwalang ito po ay kumakatawan kay Yahweh, ang tunay na Diyos ng kanilang bayan. At dahil nga po mapanigbuguing Diyos si Yahweh, ano po ang ginawa ng Diyos? Nagalit. Nagalit. Gusto po ng Diyos na lipulin na ang buong bayan. Ayaw ng Diyos na sambahin siya sa pamamagitan ng rebulto o anumang inanyuhan. Ang nais po ng Diyos ay sambahin siya sa paraang nais niya at hindi po sa nais ng tao. Ang nais ng Diyos ay sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Subalit ang nais naman po ng tao ay sambahin siya sa mga bagay na nakikita po nila o natin. Kaya nga malinaw na dapat nating sambahin ang Diyos hindi sa pamamagitan po ng ating imagination, mga minamahal, sa mga nakikita natin o nahihipon natin. Dapat natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Kaya po ang pangalawang utos ni Yahweh ay pumapatungkol po sa kung paano siya dapat sambahin. Okay po, ngayon ang pangatlong utos. Ano naman po ang sinasabi nito sa atin? Basahin po natin, Exodo chapter 20 verse 7. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. So malinaw po sa talata na ang Diyos na ating sinasamba, mga kapatid, ay banal, kagalang-galang at karapat-dapat lamang siya sa ganito pong pagkilala. Banal ang kanyang pangalan. Kaya nga po yun yung title ng ating pong mensahe. Kaya nga ang utos ay huwag gagamitin ang kanyang pangalan sa mga walang kabuluhang bagay, sa mga usapang hindi nakapagbibigay kapurihan sa kanya, at hindi lamang po ito sa ating pagsasalita, kundi maging sa buong nating pagkatao. Itinuro po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad kung paano po manalangin sa Diyos Ama. Naroroon na po yung pagkilala na dapat sambahin ang kanyang pangalan. Tingnan niyo po sa unang bahagi ng panalangin. Sabi sa Mateo 6:9, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sa pangalan pa lang, sasamba na ang tao. Sabi nga po ng isang author, this commandment is about treating the name of the Lord, the person of the Lord, the reputation of the Lord as it is, and that is holy. Banal ang kanyang pangalan. Tayo po ba mga kapatid, ginagalang ba natin ang banal na pangalan ng ating Diyos? Ano po ang dinadala nitong aral sa ating pong mga buhay? Ito po yung tatalakayin natin. Saglit po tayo manalangin. Salamat po muli o aming dakilang Diyos sa pagkakataon na magpahayag ng iyong mga salita. Nawa ay maunawaan namin kung paano po namin gagamitin ang iyong pangalan na makapagbibigay kaluwalhatian sa iyo. Biyayaan po ninyo kami ng karunungan na nagbumula sa banal na Espiritu upang tanggapin namin ang aral na dala nito sa aming mga buhay na siya po magiging sandigan ng aming pananampalataya. Samahan nyo kami hanggang sa pagtatapos. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahalaga po ang pangalan sa atin. Na po, sa konting pagkakamali sa pagsusulat ng ating pangalan, maaring hindi na po natin matanggap yung benepisyong para po sa atin. Kaya nga, pag meron pong discrepancy sa iyong pangalan o sa ating pangalan,
kailangang itama po ito agad at kung minsan pa nga, mga kapatid, ay gagastos tayo ng malaki at gugugol pa po ng panahon para lamang po maituwid ito. Naranasan po namin ito. Nung kami po ay napunta sa Sitol na Maynila, ang pangalan pala ho ni Leonie ay hindi naman po Leonile. Pangalan niya po ay Luningning. Luningning. So, ang ginawa po namin, ano ba tawag yun, yung nagpatama ho kami ng kanyang birth certificate. Kaya po, ang tagal naming nag-ayos, bagamat meron lang pong konting bayad kasi po inilapit namin sa mga politikong, kaya masarap maglalakad pag malapit na po yung eleksyon. Lahat po ay libre. At ang isa pa pong kahalagahan sa ating pangalan, para pong napakasarap pakinggan kapag tinatawag po tayo sa ating pong pangalan. Maging ang Panginoong Yesus, pag tayo ay tinawag, tiyak na tatawagin tayo sa ating pong pangalan. Kaya nga, iniingatan po nating masira ang ating pangalan dahil nakasalalay po dito ang buo nating pagkatao, pati na po yung ating reputasyon. Bilang bahagi po ng ating paksang talata, tinawag pong itong si Moises ng Panginoong Yahweh upang pangunahan ang kanyang bayan palabas ng Ehipto. Subalit, tinanong po siya ni Moises, tingnan niyo po yung naging tanong, sa Exodo 13, sa kanyang second part. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Tinugon naman po siya ni Yahweh sa verse 14. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Maging ang Diyos po mismo nga, mga kapatid, na nagbigay po ng pangalan sa kanyang sarili, upang malaman ng kanyang bayan, ay may lubos pong paggalang sa sarili niyang pangalan sapagkat ito po ay banal. At hindi lang po banal, napakabanal ng kanya pong pangalan. At matapos niyang ibigay ang 10 utos na ito, mga kapatid, labis na po ang takot ng mga Israelita na sambitin man lamang ang pangalan ni Yahweh dahil po sa kanyang kabanalan. Sa ating pong pag-aaral, tingnan po nating mabuti ang sinasabi po tungkol sa pangalan ng Diyos at sa paggamit nito sa mga walang kabuluhang bagay. Ano ba ang mayroon sa pangalan ng Diyos? Unang ipinagbabawal sa atin ng Diyos, sabi po sa una, maling paggamit sa banal niyang pangalan. Maling paggamit sa banal niyang pangalan. Basahin po natin muli ang unang bahagi ng ating teksto, Exodo 27. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Sabi po sa English, you shall not take the name of the Lord your God. Exodus 27. Sa bahagin po ito ng utos, makikita agad natin ang punto na ang pangalan ng Diyos ay kinakailangan may buong pitagang sinasambit at may paggalang dahil ito po ay banal. Hindi lamang sa pamamagitan po ng salita, kundi maging sa ating pong mga gawa. Malalim po at napakalawak ng ibig sabihin ng utos na ito. Hindi po ito isang simpleng utos lamang. Alam niyo kung bakit? Sapagkat may kaparusahan sa lahat ng gagamit nito ng walang kabuluhan. Kaya nga po, warning na rin po sa ating lahat na bago tayo magsalita, nakasama po ang pangalan ng Diyos sa ating pong sasabihin, sa ating pong kwentuhan, isip-isip muna tayo kung ito po ba ay nakapagbibigay kapuren sa Diyos at tugma lamang po sa kanyang kabanalan. Ang utos na ito, kumpara po sa dalawang nauna natin pinag-aralan, ay may malalim na implikasyon po sa ating buhay bilang mga mananampalataya sa ating pong henerasyon. Noong panahon po kasi ng lumang tipan, lalo na po sa mga Israelita, isa lang po ang ibig sabihin nito, na huwag mong babanggitin sa anumang pagtitipon ang pangalan ng Diyos maliban na lamang po sa kanilang pagsamba. Minsan sumasamba na nga sila, takot na takot pa din silang banggitin ito. Kumbaga, ingat na ingat po sila na halos ay ayaw nilang banggitin ang pangalang Yahweh. Kaya po, maging sa kanilang pagsulat, inalis na po nila yung pong vowels sa salitang Yahweh upang hindi na ito masabi.
Kaya nga po, kapag isinulat ito, ganito na lamang po yung makikita natin. Parang hirap po yatang basahin talaga, no? Pero yan po ay Yahweh. No? Takot ang nararamdaman nila pagdating po sa pangalan niya, niya. Basta Yahweh siya. No? At hindi po tayo naiiba, mga kapatid, sa mga Israelitang ito. Inuulit ko po, hindi po tayo naiiba sa mga Israelita. Maging tayo po ay sakop din ng kautosang ito bilang kasama sa bayang hinirang dahil po sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong, masama po ba na pinanunumpa tayo sa korte sa pangalan ng Diyos at nakapatong pa ang isa nating kamay sa Biblia at maging ang mga politiko ay ganito rin po ang ginagawa bago umupo sa kanila pong posisyon? Masama po ba? Para sa akin po, mga minamahal, ay hindi po masama na gawin ang bagay na ito. Alam nyo ang masama. Kung hindi masama ang manumpa sa pangalan ng Diyos at nakapatong ang kamay sa Biblia, ano po yung masama? Ang masama, mga kapatid, nagkakasala po ang mga taong ito sa Diyos kung ang panunumpa nila sa pangalan ng Diyos ay hindi po tapat sa kanilang puso. Wala pong katapatan sa kanilang damdamin sapagkat wala po silang intensyong sundin ang kanila pong sumpa. Pero may mas masahol pa dito. Kung sinasabi natin kasalanan ang hindi gawin ang kanilang pinagsumpaan, pero meron pa mas masahol na pagkakasala. Mas mabigat ang kasalanan kung nagpapahayag tayo na tayo ay Kristiyano, nakakabit sa ating pangalan, ang pangalan ni Kristo, at palagi po nating sinasabi na tayo po ay mga anak ng Diyos at nakikilala natin siya, subalit ang masama ay taliwas naman sa uri ng ating pamumuhay ang ating pong sinasabi. Hindi nakikita sa ating mga buhay yung ating pagiging Kristiyano. So maliwanag po ang payo sa atin ng unang Juan 2:4, ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Mga kapatid, inilalagay natin ang pangalan ng Diyos sa kahihiyan dahil hindi natin lubos pang naunawaan ang kadakilaan ng kanyang pangalan na hindi po dapat ginagamit sa pansarili nating kasiyahan. Kaya nga po, ang inaakala nating maliit na bagay lamang ay napakalaki po pala ng epekto nito sa ating mga buhay kung patuloy nating gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. At higit po sa lahat, kung patuloy tayong namumuhay, nataliwas po sa buhay ng isang nakipag-isa kay Kristo, patuloy po tayong lumalabag sa ikatlong utos na ito sa maling paggamit sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Okay po. Ang pangalawa, huwag dungisan ang pangalan ng Diyos. Ang una po, ano po yung una? Salamat po kay Ate Baby. Siya na yung nag-represent sa inyong lahat. Maling paggamit sa banal niyang pangalan. At yung pangalawa, huwag dungisan ang pangalan ng Diyos. Sa pangalan nakapaloob po ang reputasyon ng isang tao, gaya po na sinabi. Nabanggit po natin kanina na kapag siniraan mo ang isang tao at sinira mo ang kanyang pangalan o ang dignidad niya bilang tao, ang kanya pong reputasyon sa pangalan po ito nakakabit. Di mas lalo na po sa maling paggamit sa pangalan po ng Diyos. Hindi dapat nagagamit ito sa mga walang kabuluhang bagay na makasasama sa reputasyon ng ating Diyos bilang makapangyarihan sa lahat. Ito po, meron akong isang link na na-share sa ating pong group chat. Meron po kasi kumakalat ngayon sa social media kung paano po sirain ng isang pastor ang pangalan po ng ating Diyos. Alam niyo ba, tinawag niya itong magnanakaw, mamamatay tao, sinungaling, ng iisa, at marami pa pong katawagan na hindi man lamang po natakot sa posible pong mangyari sa kanya. Misa kapag nakikinig kayo ng mga heretic, yung pong mga maling turo, mangingilabot kayo kung saan kumukuha ng lakas ang mga ganitong tagapangaral.
Mga kapatid, kung nais natin gamitin ang kanyang pangalan, dapat ito po ay sa ikapupuri at ikatataas ng kanya pong pangalan at hindi po para sa ating pakinabang. Yung iba, nagtatayo po ng negosyo at nakapaskil pa ang kanilang pananampalataya upang makatawag pansin sa mga Kristiyano, subalit nandadaya po naman. Gayun din po sa mga meron pong mga kotse, yung pong mga sasakyan. Nakatikit po yung sticker, no? Kasi po yung mga Christian may mga symbols di ba? Yung meron po diyang isda, meron mga cross, no? Para po makilala na siya po yung Kristiyano. Pero barumbado naman po kung mag-drive at nangaaway pa ng ibang motorista. At ang matindi pa sa ating po mga tahanan, mga kapatid, may mga verses pa nakasabi sa ating pong dingding, sa dingding po ng ating bahay, tapos wala naman pong kapayapaan sa loob po ng ating tahanan dahil panay po ang bangayan at inaaway pa maging ang mga kapitbahay. At ang isa pa ay sa panahon po ng ating pagsamba. Umaawit po tayo ng himno, nagpupuri tayo sa awitin ng ating praise and worship. Nakikibahagi tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, nananalangin pero wala pong tunay na pagpapasakop at pagsamba sa kanyang pangalan. Mga kapatid, mga minamahal ko, isang uri po ito ng pagkukunwari na katulad din ng paggamit ng walang kabuluhan sa pangalan po ng ating Diyos. Mga minamahal, ginagamit natin sa mali ang pangalan po ng Panginoong Diyos. Nasisira ang kanyang reputasyon dahil po sa ating mga pagkukunwari. Ang lahat po ng ito ay paglabag sa ikatlong utos ng ating Panginoong Yahweh at may parusa po sa mga ganitong pagsuway. Yun po yung pangatlo. Sabi po sa pangatlo, may parusa sa maling paggamit ng banal niyang pangalan. Malinaw po ang wika ng talata sa uling bahagi, tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Ito po yung mariing warning ng Diyos sa lahat po ng gagamit sa kanyang pangalan sa mga bagay na walang kabuluhan. At mapapansin po natin mga kapatid, kung kayo po ay may Biblia, balikan niyo po yung Exodo chapter 20 verse 7. Mapapansin po natin na 2 beses pong inulit. Sa talata, ang salitang in vain, sa English, o sa Tagalog ay walang kabuluhan. Ito po ay nagbibigay diin sa bawat isa sa atin kung gaano po kabanal ang pangalan ni Yahweh na hindi dapat banggitin ng walang pag-iingat. At sa Biblia po, alam naman natin na kapag inulit ang salita, ibig lamang sabihin ito po ay mahalaga at dapat napakinggan. At mapapansin din natin na maging ang parusang igagawad sa lahat ng lumabag sa utos na ito ay hindi po sinabi ni Yahweh. Silent po, pero may parusa. Ibig lamang sabihin, open po ito sa mga posibilidad na maaaring ibang anyo ang ipataw na parusa. Posibleng sa buhay na ito o sa darating na panahon. Subalit isa lamang po ang tiyak. Tiyak na tiyak, may parusang naghihintay sa sino mang gumamit sa kanyang pangalan sa mali pong paraan. Huwag nating kalilimutan, tapat po ang nangako. Tapat ang nagsabi. Kapag sinabi ng Diyos na kanyang pagpapalain ng mga sumusunod sa kanyang utos, tiyak po ang blessings, mga kapatid. Subalit kapag parusa ang sinabi, asahan naman natin na may parusang darating ayon po sa kanyang niloob sa atin. Totoo po na ang ating kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos at hindi sa ating mga gawa. Ang dugo po ni Kristo ang tumubos at nagpatawad sa ating mga kasalanan kung tayo ay sasampalataya at nagtitiwala po sa Kanya. Subalit, kung sinasabi lamang natin ito at wala namang tunay na pagsunod, sino po ang maniniwala sa atin? Mga kapatid, huwag nating paglaruan at iwalang halaga ang turo sa atin ng ikatlong utos ng Diyos na huwag po natin gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh na ating pong Diyos. Ibigay natin sa Kanyang pangalan ang pinakamataas na pagpupuri at paggalang na Siya pong nararapat bilang mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesukristo at ayon po sa kalooban ng Diyos para sa lahat na nagsisiibig sa Kanya. Nawa sa umagang ito ay patuloy nating mabigyan ng kapurihan
ang dakila niyang pangalan. Pangalagaan nating mabuti na maging mabuti tayong patotoo sa lahat at gamitin tayo bilang takapagpahayag ng kanyang mga salita upang mas marami pa ang maligtas at makakilala sa ating mga buhay at ang kapangyarihan ng Diyos na siya pong gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming dakilang Diyos sa mga paalala ninyo sa amin. Napakahirap, subalit dapat naming pagsikapang gawin. Dawa patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man po ay walang ingat na nababanggit ang iyong pangalan. May mga pagkakataon na nagulat lamang kami, natakot kami. Diyos ko ang aming sinasabi. Panginoon, ito po pula ay isa pong pagkakasala sa inyo. Subalit salamat po sa mayamang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, sapagkat ang lahat ng ito ay napapatawad, lalo na kung kami nakapag-isa na sa Kanya, lahat ng aming mga kasalanan ay nilimot mo at nahugasan na sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya po sa umagang ito, patuloy kang kumilos sa buhay na iyong mga anak. Gamitin niyo kami upang mahayag ang mga katotohanan, lalo na po na nakapaloob sa 10 utos na ibinigay mo sa bayang Israel, na siya rin naman pong pinag-aaralan namin para po sa aming buhay, sa aming henerasyon. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Gamitin niyo kami, Panginoon, bilang instrumento ng iyong mabuting balita upang mas marami pang makaalam, mabatid ang iyong kadakilaan at mabigyan ka ng kapurihan sa lahat ng bagay na ito. Muli, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po tayong makakarinig na isang tanging awit buhat sa ating koro.